Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa Usapang Tito Manny. Pero bago po ako magpatuloy, kung kayo po ay bago lang sa aking channel, please hit on the subscribe button below pati na po yung notification bell para kayo ay updated sa mga videos na aking i-upload. Okay, tuloy na po tayo. Senator Risa Hontiveros, gigil na gigil ng ipaaresto ang disappointed son, ang self-appointed son of God na si Pastor Apollo Quiboloy. Pero bago po yan, may nakita po ako mga bagong balita ngayon, mga personalidad na may intensyon sumabak sa 2025 senatorial elections. Sabi po dito, personalities who have officially expressed intent to run for senator in 2025 elections. 5 po sa gustong tumakbo sa 2025 senatorial elections, sila Willie Revillame, Apollo Quiboloy, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at si Chel Diokno. Sino ang bet nyo sa 5 ito? Teka muna, paano makatakbo si Apollo Quiboloy kung nagtatago siya? Siguro naman by that time siya ay lilitaw na at a-attend na sa Senate hearing dahil kung hindi, ipa-aaresto na daw siya ni Senator Risa Hontiveros. Sa isang balita naman, naglabas ang WR numero survey noong January 21 ng 2025 senatorial election preference. So ibig sabihin, ayon daw sa survey, ito ang malalakas na may chance ang manalo sa 2025 election. Number 1, Erwin Tulfo. Number 2, former President Rodrigo Roa Duterte. Number 3, Tito Soto. Number 4, Amy Marcos. Number 5, Bato de la Rosa. Number 6, Bong Revilla. Number 7, Pia Cayetano. Number 8, Manny Pacquiao. Number 9, Bongo. Number 10, Ping Lacson. Number 11, Paulo Duterte. And number 12, Kiko Pangilinan. Sino kaya sa 12 ito ang tingin nyo ay makakapasok sa 2025 senatorial election? Tuloy po tayo sa ating topic. Matapos pong magpahayag si Pastor Apollo Quiboloy, yung pong self-appointed son of God. Sabi po dito sa Abante TNT, Hontiveros, gigil nang ipaaresto si Quiboloy matapos itong mahabang litanya ni Apollo Quiboloy. Sabi po ni Risa Hontiveros, huwag kang pa-victim. Binalaan ni Senadora Risa Hontiveros si Pastor Apollo Quiboloy na ipapakontempt at ipapaaresto niya ito kapag muli nitong isnabin ang susunod na pagdinig ng Senado sa Marso 5. Sabi po ni Hontiveros, our next hearing is on March 5, and if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Pinagsabihan pa ni Hontiveros si Quiboloy, founder at leader ng Kingdom of Jesus Christ, na huwag maging pa-victim matapos maglabas ng video kung saan tanging boses lamang nito ang maririnig. Huwag pong pa-victim ayon kay Hontiveros. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan kahit yan ang nakasanayan ninyo, dagdag pa ni Hontiveros. Noong Lunes, ipinasagpina na ng Senado si Quiboloy para mapilitang humarap sa investigasyon ng Senado kaugnay ng reklamo ng human trafficking, sexual abuse, pananakit at iba pang pang-aabuso sa mga kasapi ng KOJC. Pero sa ginawa ni Quiboloy na nagtago siya, dumadami po ang taong nawawalan ng gana rito kay Apollo Quiboloy. Matapos niyang angkinin na siya ang appointed son of God, bakit takot na takot siya? Kung siya ay parang si Jesucristo, dapat hindi siya matakot. Tandaan po natin nung nasa Garden of Gethsemane si Jesus, nung dumating po yung mga sundalo para siya ay arestuhin, tumakbo ba si Jesus? Hindi po. Hinarap niya at sumama siya doon sa mga humuli sa kanya. At dahil alam niyang wala siyang kasalanan, wala siyang takot na humarap sa mga nag-aakusa sa kanya.
Sana kung ang tingin ni Apollo Kibuloy ay siya na ang sumunod na Kristo, wala siyang dapat ikatakot. Dahil kung talagang wala siyang kasalanan, tulad ni Kristo, harapin niya yung mga kaso niya. Sabihin ng fabricated ito, tulad ng sinasabi ni Apollo Kibuloy. E di patunayan, maganda yung harapin mo yung mga nag-aakusa sa'yo. Pasinungalingan mo yung kanilang mga sinasabi. Bibilib pa yung mga tao sa'yo. Kahit na yung hindi mo mga miyembro, siguradong bibilib sa'yo. I for one, bibilib ako sa'yo. Kung magagawa mong humarap at hindi magtago. Hindi ba ikaw ang appointed son of God? So ano kinatatakot mo? Pinapahalata mo tuloy na natatakot ka. Ang sabi tuloy ng iba, yun ang paraan para hindi ka maka-attend ng Senate hearing. Ang gumawa ng kung ano-anong kwento. Pati si President Bongbong Marcos at si First Lady Lisa Marcos, inakusahan mo ng kung ano-ano. Kesyo merong sex orgies, merong mga drug sessions, pero dun sa audio mo, sinabi mong daw, baka, question mark, sabihin sa'yo kung totoo, ba't hindi ka maglabas ng ebidensya? Itong mga nag-aakusa sa'yo, at least, kahit na nakatakip ang mukha nila, humaharap sila sa Senado. Inaakusahan kanila. Hindi ba dapat harapin mo sila? Pero sa pinapakita mo, hindi ko alam kung hindi mawalan ng gana sa iyo yung mga miyembro mo. Ikaw na leader nila, takot humarap sa katotohanan. Ang ibig ko lang sabihin ng katotohanan na may mga nag-aakusa kay Pastor Kibuloy. Hindi pa po natin sinasabi na katotohanan yung mga inaakusa sa kanya dahil isang side pa lang po ang narinig natin. Kahit na sabihin na siya ay wanted sa US, hindi pa rin po natin naririnig yung side niya. Although sinasabi niya na ito ay walang katotohanan. Pero bakit ayaw niyang kumarap? Ngayon, ang sabi niya, meron daw bali-balitan dumating sa kanya na nagsabuatan na si PBBM, si FL Lisa Marcos, at ang FBI, ang CIA, para siya ay itumba or iligwak. Maniniwala ba tayo dun sa daw, dun sa sabi-sabi? Magpakita muna ng resibo na talagang nakipagsabuatan si President Bongbong Marcos sa FBI o sa US para siya ay iligwak. Napakaganda naman ng tiyempo kung kailan lumabas yung sapina at ikaw ay pinatatawag sa Senado. Sa aka naman nagtago kuno at natatakot ka dahil gusto ni PBBM at ni FL Lisa na ikaw ay ma-assassinate. Sabi mo pa, Marcos, FL, want me dead. Hindi I'm sure they would not want you dead dahil gusto nilang marinig tulad namin. Gusto namin marinig ang side mo, Apollo Kibuloy. Dahil kung may mga tao dyan na basta-basta na lang naniniwala sa sabi-sabi, sa mga bali-balita, gusto namin marinig yung side mo. Malay mo, makumbinsi mo kami na totoo ang sinasabi mo. Makumbinsi mo ang korte, ang Senado na wala kang kasalanan. So doon naman sa nagsasabing bakit hindi idiretso sa korte at idemanda si Pastor Kibuloy. Ako rin nung una sabi ko, bakit kailangan pa ng Senate hearing? Bakit hindi na lang idiretso kung maraming ebidensya, di idemanda sa korte? Nakita ko rin pala, na-research ko na may karapatan ang Senado na mag-imbestiga, na magsagawa ng mga Senate hearings. So, kung totoong wala kang kasalanan, lumitaw ka na. Total, lumalabas ang pangalan mo dito sa mga gustong tumakbo sa 2025 elections. At para malaman din natin, totoo ba yung inaakusa mo? Hindi nga lang to ang ipinapakalat ng balita na Bongbong Marcos and Lisa Marcos want you dead. Hindi ba yung pang inaakusa mong may mga sex orgies sa Malacanang, may drug sessions, may mga voodoo witchcraft pa. Ito mga nag-aakusa sa'yo, at least sumarap sila sa Senado at doon nilabas yung mga bintang sa'yo. Yung mga sinasabi mo, yung mga inaakusa mo sa ating Presidente at First Lady, meron bang mga taong lumalabas man lang dyan para sabihin na, oo, nakita ko, narinig ko. Tulad ng Polvoron video. Hanggang ngayon, wala naman lumabas na Polvoron video. Magpakita kayo. Tulad ng ginagawa sa Senado ngayon, sa Senate hearing, may lumalabas na mga resource persons o mga testigo at nagsasalita. Maglabas din kayo ng mga testigo o ng mga resource persons niyo na magpapatunay dun sa inaakusa ni Apollo Kibuloy na meron ng sex orgies or meron ng mga drug sessions dyan sa Malacanang. Dahil hanggat wala kayo na ipapakitang ebidensya,
yan po ay marites lang. Yan po ay puro fake news lamang para pagtakpan yung gusto nilang pagtakpan. So, kung talagang si Apollo Kibuloy ang appointed Son of God, hindi ka dapat matakot dahil kahit na si Jesucristo ay hindi natakot mamatay. Kung talaga ang sinasabi ng iyong mga miyembro ay ikaw ay nandiyan sa pwesto mo dahil gusto mong iligtas ang sanlibutan, abay dapat tularan mo si Jesucristo. Dapat ikaw ay mamatay din at after 3 days ikaw ay mabubuhay para maniwala kami na ikaw nga ang talagang appointed Son of God. So, hihintayin po natin yung March 5. Ito siguradong pinakahihintay ni Senator Risa Hontiveros. Pag nagawa ni Hontiveros na ipaaresto si Kibuloy once na hindi siya sumipot sa Senate hearing sa March 5, aba ipapalakpakan ko si Hontiveros. Sa isang hearing po nila, meron pong lumabas na testigo o nagbigay ng kanyang testimonya na itinago nila sa pangalang alias David. At itong si alias David, sinasabi niya na siya daw ay apo ni Kibuloy at dumanas siya ng torture mula sa kamay ng mga tauhan ng kanyang lolo. Sabi po rito sa balita, apo ni Kibuloy, sinilihan mata, ari. Isa ang di umano'y apo ni Pastor Apollo Kibuloy ang tumistigo sa pagdinig sa Senado kaugnay ng mga krimeng kinasasangkutan ng founder at leader ng Kingdom of Jesus Christ. Sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, nagpakilala ang isang alias David na apo siya ni Kibuloy. Yes ma'am, apo niya po ako. Sagot ni David nang tanungin ni Senadora Risa Hontiveros, chair ng komite. Anya, ang kanyang lola ay kapatid ng religious leader. Sa video na ipinakita sa pagdinig bago ang bahagi ng question and answer nila ni Hontiveros, sinabi ni David na 12 years old lang siya nang sumali sa KOJC at nagbenta siya noon ng candy at sumasama kapag may Christmas caroling. Kalaunan ay nabigyan siya ng full-time na trabaho sa Logistic Department ng KOJC at sa studio kung saan naging cameraman siya ng Sunshine Media Network International o yung SMNI na pag-aari din ni Kibuloy. Nagsimula umano ang kanyang paghihirap na inakusahan siya ng pagkakaroon ng kasintahan na ipinagbabawal ng simbahan. Gusto niya sanang magbitiw sa trabaho subalit sa halip ay ikinulong siya sa Bartolina. Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Noon nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami. Nilagyan kami nila ng sili sa mata. Inuntog nila yung ulo ko, lahad ni David. Maliban dyan, sinilihan din ang kanyang ari. Pasensya na po kung nagiging emosyonal ako kasi 14 years na nakaraan pero naalala ko pa rin ang pambababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila ng sili ang mata ko. Nilagyan nila ng sili yung ari ko. Nilagyan nila ng sili yung bibig ko. Almost 5 hours, sigaw lang ako ng sigaw. Pagpapatuloy pa niya. Nang tanungin kung ipinag-utos ni Kibuloy na bugbugin sila, sinabi ni David na narinig ko po mismo, kahit po yung mga kasama ko na tinorture. Akala nga po namin hindi gagawin sa amin kasi sino po ba naman ang gagawa ng ganun? Yun po ang mga pahayag ni alias David. Dapat po ba nating paniwalaan? Pero bakit sila maglalakas loob na magsalita sa Senado kung walang katotohanan? But again, ang hinihintay po natin ay ang dumalo si Apollo Kibuloy sa Senado para pasinungalingan itong mga ibinibintang sa kanila. Dahil hanggat hindi niya po kinokontra itong sinasabi ng mga taong nag-aakusa sa kanya, ito po ang papaniwalaan ng taong bayan. Ang sinasabi niya, wala siyang ginawa, wala siyang kasalanan, pero bakit ayaw niyang humarap? Yun naman po ang nakapagtataka. Dahil hindi na po mauuto ang taong bayan eh. Hindi na po pwedeng sabihin na wala akong kasalanan, hindi ko ginawa yan, kaya lang ayaw kong humarap. Ganun lang ba yun? Di ba mas maganda na mas papaniwalaan siya ng taong bayan kung siya ay sisipot dyan sa Senate hearing para ibigay naman yung side niya.
wala po siyang dapat ikatakot dahil siya po ay appointed Son of God. Siya po ang equivalent na ni Jesus sa makabagong panahon. Hindi po ba yun ang kanyang sinasabi? Yun ang kanyang pagse-self-appoint sa sarili niya. Dahil kung hindi siya sisipot, sabi ni Hontiveros, marami pang lalabas na resource persons o yung mga testigo laban kay Apollo Kibuloy. So maghihintay po tayo, March 5. Yun po ang nakatakdang araw para dumalo si Apollo Kibuloy sa isang Senate hearing. Kung hindi pa po siya sisipot, siya po ay pakokontempt ni Risa Hontiveros at ipaaaresto. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Totoo kaya itong sinasabi naman ni alias David na siya ay dumanas ng torture at narinig pa niya na ito ay galing sa utos ng kanyang lolo mismo na si Pastor Apollo Kibuloy? What are your thoughts about this? Comment lang po down below and I will see you next time. Diyos ti Agnina. Peace.